Praise God, purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Diyos dahil ang Diyos po natin ay mabuti. At ang live devotion pong ito ay manggagaling po dito sa Door of Faith Chungli dito po sa Taiwan. Salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos ay palaging nagbibigay ng pag-asa sa kanyang mga anak na umaasa sa kanya. Purihin ang Panginoon dahil sa bawat umaga ay merong pag-asa sa Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon. Bago po tayo mag-aral ng kanyang mga salita at manalangin, tayo po muna ay magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng awit. Awitin po natin ang Diyos ng pag-asa. Hallelujah. Tayo pong lahat. Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang gagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Hallelujah. Kayo, O Diyos, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming ninanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalan ng iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Kayo, O Diyos, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming ninanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalan ng iyong dakilang pangalan. Minsan pa sa simula, aming Diyos, aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sa mga panghihina at kapighati, hallelujah, siyang Diyos ng kaaliwan. Hallelujah. Kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago. Hallelujah. Isang kaibigan, gagapay at matatakbuhan, Diyos na lagi nakalaan. Sabay-sabay natin sabihin, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming ninanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalan iyong dakilang pangalan. Kayo, O Diyos, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming ninanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalan ng iyong dakilang pangalan. Sa aming buhay, sa aming
bigyang kaluguran, pararangalan iyong dakilang pangalan. Pararangalan ang dakilang iyong pangalan. Pararangalan iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Dakilain ang inyong pangalan. Hallelujah. Napakabuti niyo po, Panginoon. Dahil kayo po, O Diyos, ang nagbigay ng malaking pag-asa, Panginoon, sa mga taong sumasampalataya sa inyo. Maraming salamat sa inyo, O Diyos, sa umagang ito. Ang dahilan kung bakit kami ay naririto, Panginoon, ay walang iba kundi, Panginoon, ay sumasampalataya kami sa inyo. Purihin kayo, Panginoon, dahil ginagamit niyo po, Panginoon, ang pag-aaral na ito upang maihayag, O Diyos, ang inyong dakilang pangalan at maparangalan kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Purihin kayo, O Diyos, gamitin niyo po, Panginoon, ang abang lingkod ninyo, Panginoon, bilang daluyan ng inyong mga salita. Panginoon, wala po akong magagawa kung hindi niyo po ako sasamahan. Kaya banal na Espiritu, humihiling po kami, Panginoon, ng gabay ninyo, O Diyos. Kayo po ang magmensahe, kayo po ang magsalita, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita, O Diyos. Lord, salamat sa inyo, kayo po ang maparangalan sa buhay ng bawat isa. At ang mensahe po ninyo, Panginoon, na maihahayag sa araw na ito, Panginoon, ay magsisilbing kalakasan, Panginoon, ng mga makikinig po, O Diyos, sa inyong mga salita. Kaya salamat sa inyo, Panginoon. Binibigay po namin sa inyo ang papurit parangal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Purihin ang Diyos po natin ay mabuti. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol din po sa tema ng Door of Faith, ang Go, Believe, and Experience. At ito po ay matatagpuan po natin sa aklat ng Marcos sa chapter 16 verse 15 to 18. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, tayo po ay makipagbukas sa aklat po ng Marcos at chapter 16 verse 15 hanggang 18. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Pumunta kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan." Verse 17. "At ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Magsasalita sila sa ibang mga wika, kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay." Purihin po ang Panginoon dahil karamihan po sa atin ay mga sumampalataya na kay Kristo. Amen po ba? So ngayon po, bilang mga mananampalataya, kailangan po natin ma-experience yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ano po ba yung palatandaan na makikita? Sinabi po dito, yung mga palatandaan na makikita sa mga sumasampalataya kay Kristo. So, nandun na po tayo sa go and believe. So, kailangan naman po natin ma-experience yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. At ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Gaano ba kahalaga ang pagsampalataya natin kay Kristo para maranasan natin ang mga palatandaang ito? Una, ang pagsampalataya ay hindi natatapos po sa nakilala lang natin ang Panginoong Hesukristo sa isang talata tapos okay na. Ang pagsampalataya po ay nagpapatuloy. Ito po ay continual o constant. Tayo po ay higit na nagpapatuloy sa pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita o ng kanyang mga aral. Sa John chapter 8 verse 31, dito makikita po natin yung katangian ng mga taong sumasampalataya
sa ating Panginoong Jesus. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa John chapter 8, verse 31. So, ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Jesus sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Tayo po ba yung mga sumasampalataya? Amen. Sabi po dito, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. So, purihin po ang Panginoon. Talagang matatawag po natin na tunay na mananampalataya o tagasunod ni Kristo ang isang tao kung patuloy tayong susunod o sumusunod sa mga aral ni Kristo. At yan po yung palatandaan na tayo po ay mga mananampalataya. Constant at continual na nagpapatuloy sa pagsunod sa aral ni Kristo. At namumuhay, hindi lang basta sumusunod, kundi namumuhay din sa salita ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Kristo. So yan po yung mga palatandaan na tinatawag na mga mananampalataya. Hindi yun basta kilala lang si Kristo, okay na po yun. Kundi tayo po ay nagnanasa na lubos pa siyang makilala sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At alam naman natin na kapag tayo po ay sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo at nagmamahal sa kanyang mga salita, ay ipinapakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya tayo po ay we are living by faith. Tayo po ay namumuhay na sa pananampalataya kay Kristo. So, purihin ng Panginoon sa mga bago pong mananampalataya. Kailangan talaga natin magkaroon tayo ng malaking pananalig sa Diyos para ma-experience natin yung kapangyarihan ni Kristo. Meron isang tagpo sa Biblia na si Tomas ay hindi naniniwala na nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Jesus. At nung nagtitipon po yung mga alagad sa isang bahay na nakakandado, ay dumating po si Jesus sa loob ng bahay na kanilang pinagtitipunan kahit nakakandado po ito. At meron pong sinabi ang Panginoong Jesus kay Tomas na paalala po sa atin bilang mga mananampalataya. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 20. John chapter 20, verse 27 hanggang 29. Sa John chapter 20, verse 27 hanggang 29. Ito po ang sinabi nung nandun na po si Jesus sa loob ng bahay na pinagtitipunan ng kanyang mga alagad. Verse 27, sinabi ni Jesus kay Tomas, tignan mo ang mga kamay ko. Hipuin mo pati na rin ang aking tagliran. Huwag ka nang magduda, maniwala ka na. Verse 28, sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Purihin ang Panginoon. Ito po ay galing sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ito po yung totoong pananampalataya. Kung alam po natin yung Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, hindi man natin nakita ang Panginoong Hesus. Pero nung tinanggap natin siya at sinampalatayahan, siya po ay tumahan sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ngayon ay nararanasan natin siya. Kaya salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Dahil sapat ang salita ng Diyos para patunayan kung sino ang dapat nating sampalatayahan. Dahil sinabi po ng Gawa chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa silong ng langit na sukat natin ikaliligtas, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang Biblia, mga kapatid, ay sapat na. Ang Bible is all about Jesus Christ. Kaya salamat sa Panginoon kung
ang ating pinasasampalatayahan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, dahil siya po ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Amen? Kaya purihin ang Panginoon dahil ang Diyos po natin ay mabuti at makapangyarihan sa lahat. Kaya mapalad po tayo kung ang Diyos natin ay sinasampalatayahan natin, dahil siya po ay totoo at makapangyarihan sa lahat. Amen? Purihin ang Panginoon. Isa pa sa aklat ng Kolosas, sa chapter 1, verse 15 to 17. Dito po natin makikita kung bakit po natin sinasampalatayahan ang ating Panginoong Jesucristo. Aklat ng Kolosas, chapter 1, verse 15 hanggang 17. Colossians chapter 1, verse 15 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. 16. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita pati na rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong nagahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Bago pa man likhain ang namang bagay, naroon na si Kristo at sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling buo. So purihin po ang Panginoon, Jesus Christ. He has all the authority. Purihin ang Panginoon dahil ibinigay sa Kanya ng Ama ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Kapag sinabi pong lahat, wala pong hindi kasama doon. Lahat po ng nilikha ay nasa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nananatiling buo. Kaya purihin ang Panginoon dahil hindi po tayo nagkamali ng sinampalatayahan. Dahil ang Panginoong Hesus po ay talagang siya ang pinili ng Ama para maging daan at kaligtasan ng lahat ng tao. Kaya purihin po ang Panginoon, napakabuti ng Diyos. Salamat sa Diyos. At ngayon mga kapatid, dahil nasa Kanya ang lahat ng kapamahalan at kapangyarihan, kapag tayo po ay sumasampalataya sa Kanya, we will experience the glory and power of God. Amen? Dito natin makikita na may experience natin dahil yung sinasampalatayahan nating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya sinabi nga po sa aklat ng John chapter 14. Punta po tayo sa aklat ng John. Sa chapter 14 verse 13. Ang Panginoong Hesus po ang nagsabi nito. Tapat siya na nangako sa atin. Sabi po dito sa aklat ng Juan, sa chapter 14 verse 13. Ang sabi dito, at anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ko na kanyang anak. Verse 14. Oo, gagawin ko ang anumang hingin ninyo sa aking pangalan. So, purihin po ang Panginoon mga kapatid. Talagang tunay na makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit kung hindi natin sasamahan ng pananampalataya o maliit ang ating pananampalataya, walang saysay din ang ating mga sinasabi. Kaya kailangan ng talaga natin ng totoong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ating mga panalangin. So, kaakibat nito po ay yung Matthew chapter 21 verse 22. Sa aklat po ng Matthew, sa chapter 21 verse 22, ganito po ang sinasabi, anumang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin ay matatanggap ninyo kung sumasampalataya kayo. So napakahalaga po ng pananampalataya natin mga kapatid. Dahil walang saysay o walang silbi yung mga panalangin natin kung wala tayong pananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus kung meron man tayong pananampalataya na kasing liit ng buto ng mustasa, sigurado, kahit na yung bundok daw ay kaya nating mailipat sa gitna ng dagat. Kaya, totoo po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kailangan talaga natin ng totoo, yung genuine faith na tinatawag.
para tayo po ay maka-experience talaga ng mga talagang kapangyarihan ng Panginoon at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, walang saysay ang ating mga ginagawa kung hindi po tayo nananampalataya ng totoo sa ating Panginoong Hesus. So purihin ang Panginoon. So tutungo po tayo sa isang bahagi kung saan ay kukuha po tayo ng ilang palatandaan na makikita sa taong mga sumasampalataya kay Jesus. So nandun na po tayo sa pananampalataya. Naintindihan po natin yung pananampalataya kay Jesus. Amen po ba? So 10 minutes pa tayo. So punta po tayo sa aklat uli ng Marcos. Sa huling bahagi po ulit. Sa Marcos chapter 16. Verse 17. Ito po yung unang bahagi. At ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking pangalan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. So, doon lang po muna tayo. Sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay makapagpapalayas tayo ng mga masasamang espiritu. Katulad ng sinabi kanina, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, gagawin niya kung ano man ang hinihiling natin. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Natatandaan niyo po nung ang Panginoong Hesus ay dumaong dun sa isang isla o lawa, dun sa may tinatawag na may kuweba na tawag dito, yung mayroong masamang isang tao na may pinagpupugaran ng mga masasamang espiritu. At nung dumating si Jesus doon, sinalubong siya ng taong ito. At makikita natin yung humility ng ating Panginoong Jesucristo. At mismong yung tao na sinasaniban ng masamang espiritu, yung lumapit na sa kanya. At walang ibang sinabi ang Panginoong Jesus kundi ang tawag po dito, ikaw na masamang espiritu, lumayas ka sa taong iyan. So wala nang ibang sinabi ang Panginoong Jesucristo dun sa taong iyon na pinagpupugaran ng masamang espiritu. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay makapangyarihan at namumuhay sa kabanalan. Kaya nga mga kapatid, ang kaaway takot po sa taong namumuhay ng may kabanalan. Pangalawa, ang kaaway o si Satanas ay takot sa taong namumuhay sa katotohanan. Puntahan po natin yung aklat ng Marcos chapter 5 verse 1 to 2. Sa Marcos chapter 5 verse 1 hanggang 2 po muna tayo. Sabi po dito, dumating sila sa kabila ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking galing sa kuwebang libingan. Ang lalaking ito ay sinasaniban ng masasamang espiritu. Laktaw po tayo sa verse 6. Sabi po dito, malayo pa si Jesus ay nakita na siya ng lalaki. Patakbo siyang lumapit kay Jesus at lumuhod sa harapan niya. Verse 7, sinabi ni Jesus sa masamang espiritu, ikaw na masamang espiritu, lumabas ka sa taong iyan. Ilan po yung sinabi ng Panginoon. At sumigaw ang lalaki, ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, na anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa pangalan ng Diyos, huwag mo akong pahirapan. So, yun po yung ginawa lang ng Panginoong Jesus. Dahil sa sobrang takot ng taong iyon na sinasaniban ng pulutong o ng kawan ng masamang espiritu, ay nakiusap siya na doon na lang sa mga baboy sila tumira. Kaya pumayag ang Panginoong Hesus. Doon makikita natin mga kapatid na hindi naman natin kailangan ng katakot-takot na salita para palayasin ang kaaway. Hindi gumamit ang Panginoon ng mga salita na walang kabuluhan para palayasin ang kaaway. Kundi ang sinabi niya lang, ikaw na masamang espiritu, lumabas ka sa taong iyan. Ang isa pang ginawa ng Panginoong Hesus nung siya po ay tinukso ng kaaway sa aklat po ng Matthew chapter 4. Sa verse 9. Matthew chapter 4 verse 9.
Ang sabi po dito, at sinabi ng diablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Tignan niyo po yung response ng Panginoong Jesus. Pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. So purihin ang Diyos dahil ang sinabi lang ng Panginoong Jesus ay katotohanan mula sa salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hindi natin kailangan magsalita pa ng kung ano-ano, kung panghungutya sa kaaway. Meron ako narinig, lahat na sinabi para lang sabihan ng masama yung kaaway. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, lumayas ka, wala kang ganito, wala kang ganyan. Wala kang kwenta. Mga kapatid, kahit na si Anghel Michael, kung alam niyo po yung kwentong ito, ay hindi siya umakusa ng masama kay Satanas para palayasin siya. Puntahan po natin yung aklat ng Judas. Sa Judas chapter 1 verse 9. Salamat sa Panginoon dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng kapamaraanan para maituwid tayo sa mga ginagawa natin para sa Panginoon. Sa Judas chapter 1 verse 9. Ganito po ang sinasabi. Kahit na si Michael na pinuno ng mga anghel ay hindi nanlait ng ganoon, sapagkat nang makipagtalo siya sa diablo, kung sino sa kanila ang kukuha ng bangkay ni Moises, hindi siya nangahas, umakusa ng may panlalait. Sa halip, sinabi lang niya, sawayin ka ng Panginoon. Purihin ang Diyos dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Mga kapatid, salamat po sa Panginoon dahil meron tayong pattern na kailangan natin gawin upang halimbawa dumating tayo sa sitwasyon na nagpapalayas tayo ng masamang espiritu. Ito po yung mga salita na pwede natin gamitin para mapalayas ang mga masasamang espiritu. Hindi na natin kailangan magsalita ng masama o ng pang panlalait sa kaaway. Sapat na yung salita ng Diyos para mapalayas ang kaaway. Sapat na yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos para mapalayas ang kaaway. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon dahil totoong makapangyarihan ang salita ng Diyos. At may experience natin yung mga ganitong bagay kung meron tayong malaking pananampalataya at malaking pananalig sa ating Diyos na buhay. So purihin po ang Panginoon. Punta po tayo sa aklat ng John. Sa John chapter 11, verse 40. John chapter 11, verse 40. Ang Panginoong Hesus po ang nagsasabi nito. Sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sumasampalataya ka ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. So purihin ang Panginoon mga kapatid, tapat ang salita ng Diyos. Si Jesus na mismo ang nagsabi nito. Kung tayo po ay sumasampalataya sa Kanya, makikita natin yung kadakilaan o kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya purihin ang Panginoon mga kapatid, walang imposible kung tayo po ay nananampalataya. Dahil ang Diyos natin na sinasampalatayahan ay makapangyarihan sa lahat. So purihin ang Panginoon. At tayo bilang mga mananampalataya ay dapat namumuhay sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapasakop natin sa Kanya. Kaya nga sabi sa isang talata sa Bible, magpasakop tayo sa Diyos at sundin natin ang Kanyang kalooban, labanan natin ang diablo at lalayuan niya tayo. Kaya salamat sa Panginoon dahil tapat ang Kanyang mga salita. Amen? Isa pa po, sa 1 Corinto chapter 4 verse 20. 1 Corinto. Sa chapter 4 verse 20. Ayan. Ganito po ang sinasabi.
sapagkat malalaman natin kung ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at hindi sa salita lamang. So, purihin ang Diyos mga kapatid. Dito natin makikita kung ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos, hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang mga gawa. Kaya salamat po sa Panginoon dahil kung tayo po ay mayroong malaking pananalig sa Diyos, mga kapatid, ang Panginoon po ay sumasa atin. At makikita sa atin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Salamat sa Diyos. At alam niyo mga kapatid, kapag the more na nagsasaliksik tayo ng salita ng Diyos at natututo ng kanyang mga salita, kung dati hindi ka marunong magsalita o magpahayag ng salita ng Diyos, ngayon ay natututunan mo ng maghayag, mangaral ng salita ng Diyos sa mga kaibigan mo at sa bahagi ng pamilya mo na hindi mo naman dating ginagawa. At ito ay katunayan o ebidensya na nasa sa iyo na yung ebidensya o yung kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Kaya salamat sa Panginoon. Glory by glory ay tinuturuan tayo ng Panginoon. Glory by glory ay binabago tayo ng Diyos. At kung tayo po ay nakay Kristo na, hindi na tayo namumuhay sa nakaraan, kundi tayo po ay ganap na bago at sumasampalataya na sa Kanya. At patuloy, constant, nagpapatuloy sa Kanya. Amen po ba? Kaya salamat po sa Panginoon. Sa ilang mga bahagi ay baka hindi na natin matapos dahil kulang na po yung oras natin. At purihin ang Diyos dahil sapat ang salita ng Diyos na siyang nagpapalakas sa atin. Salamat sa Panginoon dahil sa pamamaraan ng Diyos ay natututo tayo kung ano po yung mga dapat nating gawin sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Awitin po natin ulit yung Diyos ng pag-asa. Hallelujah. Awitin po natin sa chorus. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa. Hallelujah. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ng iyong dakilang. Minsan pa kayo, O Diyos. Totoo po yan, Panginoon. Hallelujah, kayo lang talaga ang aming pag-asa. Glory to Jesus. Sa bawat araw, gusto namin kayo gustong makilala, Panginoon Jesus. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ng iyong dakilang pangalan. Sa aming buhay, sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ng iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Glory to Jesus. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo sa inyong mga salita, Panginoong Jesus, na patuloy na nagbibigay sa amin ng kaunawaan, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon, dahil nang kami po ay sumampalataya sa inyo, nanahan na kayo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Ngayon, Panginoon, na-experience namin, O Diyos, ang inyong kadakilaan, Panginoon, ang inyong kapangyarihan sa buhay ng mga sumasampalataya sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon, dahil meron kaming mga patotoo dahil sa ginawa ninyong kabutihan sa amin, Panginoon. Salamat sa inyo dahil ang mga sumasampalataya sa inyo ay hindi nabibigo, O Diyos, kundi binibigyan niyo pa po, Panginoon, ng kalakasan, kagalakan at buong pag-asa, Panginoon, na patuloy na gumagawa, Panginoon, para sa inyong karangalan. Glory to Jesus. Lord, salamat sa inyo, Panginoon. Naabot po namin ngayon, Panginoon, ang lahat ng nanonood, O Diyos, at nakikinig sa araw na ito. Panginoon, meron man silang mga kapansanan o sakit, O Diyos, Lord, in the mighty name of Jesus, sa kanilang pananampalataya at sa aming pananampalataya, Panginoon,
In the name of Jesus. Maranasan nila, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon. Sino man, Panginoon, ang mga mayroong prayer request, Panginoon, ay isang ayon din po kami, Panginoon, ayon sa inyong kalooban. Amen. Hallelujah. According to our will, according to His will, Panginoon, magaganap ito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dahil sinabi niyo po sa inyong mga salita, Panginoon, sa inyong pangalan, gagawin ninyo, Panginoon, ano man ang hilingin ng inyong mga anak. Kaya salamat sa inyo, Panginoon. Lord, salamat sa inyo. Angkin po namin ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Ang sino mang nagnanasa, Panginoon, na gumaling, Panginoon, sa kanyang karamdaman. In the name of Jesus, maranasan po nila at dumaloy sa kanila, Panginoon, ang inyong kapangyarihan. Salamat sa inyo, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos ng kaayusan, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Purihin kayo, Panginoon, sa araw na ito. Napakabuti niyo po, Panginoon. Ang inyong mga salita, O Diyos, ang siyang mamutawi, Panginoon, sa aming mga labi at magbunga sa aming mga buhay. Lord, salamat sa inyo. Magsilbi itong maging kalakasan sa amin, Panginoon. At sa buong araw na ito, O Diyos, wala kaming ibang itataas at mapaparangalan, Panginoon, kundi ang dakilan niyo pong pangalan, Panginoon Jesus. Purihin kayo, O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, at kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng totoong pag-asa at experience, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng aming ginagawa para sa inyo. Purihin kayo, Panginoon, binabalik namin sa inyo ang lahat ng papurit parangal. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Salamat po sa Panginoon, purihin ang Diyos. To God be the glory.